Dahil nabanggit ko kay Harold na interesado ako sa mga kakaibang bagay, naisipan niyang ipakilala ako sa isang kakaibang local artist, si Kitty Taniguchi. Sabi ni Harold, ang trip daw na subjects ni Kitty ay ang tungkol sa mga supernatural. Hello. Hi. Hello. Hello. Kitty. Kitty. Hello, Ma'am Kitty. How are you? I'm Aga. Fine. You know Harold naman po, no? Oo. Yan. Hi. Ganda-ganda naman itong ginagawa niyo. Ganda ng lugar niyo. I love your place. Thank you. Really, I love your place. It's an old place. Gawa niyo lahat to, syempre. Most. Most of them, oo. Ito commission work for a very young collector. Wow. So what's your medium talaga? My favorite is oil paint. Pero yung as a sculpture, Yes. yung favorite ko yung yung terracotta. Terracotta. Red clay. I've been doing art for around 3 decades or even more. One of my most focused subject matter is about myth versus reality. My father was assigned in Siquijor in the 60s. We lived there for 4 years. Well, as a child, first the stories because I was little, and then I would hear stories about barang, sorcery. Even if I don't want to believe it, but in some point in time, I did believe it really. Makikita talaga ang naging impluwensya ng mga kwentong Siquijor sa mga obra ni Kitty at ng kanyang kapatid. Gusto ko pa sanang magtagal sa gallery nila, pero ayon kay Harold, may isa pa raw kaming lugar na dapat puntahan. Magagabi daw, may lumalakad. Ano siya Kasi yung collection ng matanda, old artifacts he gathered from World War II. So parang gamit ng mga patay na tao to. Yes. Aga, Yeah, ito yung museum, Mark. ito sinasabi Basahin mo. mo yan, museum yan. Nakalagay museum. 15 minutos mula sa Dumaguete City, narating namin ang bayan ng Yes. Valencia kung saan matatagpuan ang Kataal Japanese-US War Museum. Daming gamit ah. Hello! Buntag. Maayong buntag, kamusta po? Aga pala ito. Yo. Aga. Magandang maayong umaga. Maayong buntad. Siya si Mr. Constantino Dantin Kataal, tagapamahala ng museum na ito. Ang mga gamit na nandito ay galing sa personal na koleksyon ng tatay ni Mang Dantin, si Porforio Kataal, isang World War II veteran. Kabilang sa koleksyon ang iba't ibang war artillery, gaya ng mga bomba, bala, baril, bayoneta, pati na rin mga uniforme ng sundalo at mga paraphernalia na pangmedisina. Pero ito ang malupit, mga pustiso at ilang nalalabing buto ng mga yumaong sundalo. Ang ilan sa mga ito ay naibalik na raw sa mga Hapon. When did you start I collecting? started this collection by picking up the things left on the ground. Kayo mismo? Ako mismo. Ang dinadala ko dito, my mother will throw them outside the house. And when my father will come home, he will pick it up and bring it back inside. My mother does not want me to become a soldier. Okay. So I am just playing soldier. But I think you're more than a soldier, no, with all your collection and your passion also. Pero ano to, lahat talaga to, or yung through the years, yung iba binibigay na rin sa inyo, binibili nyo, o talagang... Binibili ko ang iba. Paano hinahanap to? Hindi ito hungay ba to? Hinuhukay yung iba. Yung iba, nandoon na sa on top of the ground. Saan talaga? Nandun lang? Merong mga trenches, tunnels, bunkers. Nakita mo lahat yun? Nakita ko lahat yan. Yung mga nahukay ko na cave nila, yung mga honeycomb caves. Yes. At ba nila ng air raid shelters Yes. that has been blown up Andun on the siya. entrance. Yes. When I open them, I find them still holding their rifles in skeleton. Nakita nyo yun mismo? Oo. I have already given to the Japanese embassy 28 Japanese soldiers' remains. Wow. Identified with their Identified. nameplates. I still have now
6 of them inside those boxes. Dito, here. Oo. Tapos, ang very interesting, sobra talaga. Now, I have to ask lang, what was your first hunt? Yung first yung ever na nakuha? It was a high explosive shell. It looks like a oxygen tank pero Okay. miniature, just small. Andito siya. Andito siya. Nandun. Pwede natin makita. Pwede ko makita talaga. Ganito. Wow. So, ito, parang gato yung mga una nyo nakuha. And then, pagkatapos ito, sumunod-sunod na lahat yan. Sunod-sunod na lahat yan. May mga baril din kayo nakukuha sa Meron. Dinis? Meron. Pero nire-restore ko. Okay. Pagkat yung mga stock niya, Okay. kinakalawang na siya. Kalawang na, yes. Wala na yung mga stock niya. Yes. Kinakain na ng anay. Ang mga sundalo, even now, minsan, malayo ito, maiba ko lang po. May mga dala silang mga agimat. Meron. Meron din ba sila noon? Meron. Meron talaga. Meron ba kayo na-collectang agimat? Meron. Pwede mo makita lang. Okay, nandun. Kaya makita yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ito. This is the Holy Family. Okay. Jesus Christ is at the center. Saint Joseph and Saint Mary. That one is the Santa Cruz. But they have prayers to follow before they cannot be hit with the bullets. The bullets will not penetrate their bodies. So is that just their belief or is it real? Sa inyo, sa tingin mo? It is real. Real. Yes. Ano, Harold? Bago tayo alis agad, Oh. tanungin mo natin siya sa... Yeah. Yung narinig ko ng storya Manong, may naglalakad daw dito paggabi. Ano? May mga nag-aas. If I pray, I can feel the presence of ghost. As if somebody is holding my head. There are 2 of them at your back. And there are 3 of them standing near the door. Meron talaga. Meron talaga. Meron talaga. Pero I have never seen any ghost. Yes. I can just Feel feel, them. their presence when I pray and when somebody tells me that there they are. Nops, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Ano yun? That is the Ha? Star Spangled Banner. Ba't ba ito malag yun? Ayan. Maybe nagparamdam sila. Nasandalan mo yun, nasandalan na direktor ko. Direktor ko na ang gulo-gulo kasi. Lakad kasi dyan. Ano ba yun? Talaga. Baka nasandalan mo. Thank you very much. Nako, halika na nga at ituloy na natin ang paghahanap ng agimat bago pa tayo tuluyang magkatakutan. Gano'ng kataas yung tatalunin? Depende, pwede ka dito agad. Yan, line na Kita mo yan. yung line, halfway. Taas pa. Nagbakasyon ang Herosano family. Para silang nasa ibang bansa, no? Ang totoo, sa General Santos City lang ito. Thanks for sending this picture, Jennifer. Apo Island, here we come. Let's go. Ang Apo Island ay isa sa mga pinakakilalang dive spots sa buong mundo. 7 kilometro ang layo nito mula sa dulo ng southeast ng Negros Oriental. Nagsisilbi itong tahanan para sa 500 klase ng corals at humigit kumulang sa 800 uri ng mga isda at iba pang hayop na pantubig dagat. Dito rin nakatira ang mga sea turtle o pangwikan na masaganang nakakakain at nangingitlog sa tulong ng mga taga rito. Kaya naman isa ito sa world's best known community-organized marine sanctuary. Mayong hapon! Ayos! We'd like to welcome you to Harold's Playground. This is it.
Harold, explain. Welcome to Apo Island, Philippines. This is the first marine sanctuary established in the Philippines, and there's 752 of reef fish found around here, and 445 of soft and hard corals. That research was done by Silliman Marine Lab 8 years ago. By this time, maybe more. More pa. Yeah, because of the locals protecting the reef. This area, the marine sanctuary, right? This is the marine sanctuary they established 29 years ago, and we call it Clownfish City because daming mga Nemo, clownfish. Yeah. But they just closed it December 17 because of the Typhoon Sindong. Kaya ngayon, hindi kami pwedeng pumunta ngayon dyan. Pwede natin tingnan, but hindi namin pwedeng talagang masarap. But, nandito pa tayo sa Apo Island, kaya ang gagawin natin, pupuntahan natin ang gitna nito, ang kabisera ng Apo Island. Kikilalanin natin lahat ng mga locals dito, lahat na nakatira dito, ang mga nagmamay-ari. Unang-una na, ang aking ex-wife. Apo Island! Yes, hello! Catering. Yan, okay, siya magsasama sa atin ngayon para umikot dito. Nahirapan ako mag-shoot, parang lalaglag to eh. So, palit na ako. Pwede ba makipalit? Aba, dito na lang ha. Okay, thank you. Ito yung simbahan namin. Wow. Ito yung pinakasimbahan nila. Simple-simple oh. Uy, ang sasaya rin ng mga taga rito. Mga kapatid, tumitingin ka lang, madaming pwede matuklasan, maging isang Explorer! Alright! Parang gusto ko na rin yatang maging Apo Islander. Aba, ito na pala ang kabila ng isla. Kita mo yung mga layer formation, no? Different driftwood. Aha, sandali. Ito na yata yung sinasabi nilang Balwater Rock kung saan ako tatalon mula sa tuktok. Gano'ng kataas yung tatalunin? Depende, pwede ka dito aga. Yung kita mo yung Nag-iisip, pinag-iisipan. Hindi maintindihan, excited, gustong gawin, ngunit kakaba-kaba. Isang dangkal lang pala to. Kayang-kaya. Ha? Taas. Dandan, sir, kasi madulas dyan. O, ito na. 1, 2... Woo! Nanervyos ako dun ah. Huh? May nakita kami mas mahirap na pupuntahan kasi para madali ito eh. So doon kami sa mas mahirap. Delikado talaga siya kasi papatawid pa lang sa dagat, papunta pa doon sa malaking rock na yon. Eh, madulas na talaga. Sa matter of fact, nasugatan nga ako na nahiwa ako. So sabi ko, wag na natin gawin kasi baka ma-aksidente pa yung crew o yung sino man sa amin. Maganda siya, padelikado siya. Ito ang mas mahirap gawin. Ang iwasan ang magpahinga at kumain sa ganitong lugar. Eh bakit nga ba nagpapakanday hirap tayo kung may ganito naman? Ayaw ka na rin. Sa rock? aga, ito yung turtle eggs. Sabi nila, may mga 80 to 100 eggs daw. Pagka naglibas na ng eggs, kunyari yung 80 to 100 eggs na yan, lahat ba yun fertile? Hindi. Hindi naman lahat, ano? Tapos mataas ang mortality rate ng turtle. Ano ang ganito, no? Pag swim nila, of course, yung mga kumakain, yung Maraming, isda, yeah. ibon. Also, only a few will survive, really. Yes. So, Sabi nila, I don't know, 10 to 15% ganun lang, ano? You know, it's a national law. Protected yung turtle. This is nice, oh. They're doing it here also. Kaya takpan nila talaga, no? Yeah. Guarded siya, no? Binabalik ka ba ng nanay? Hindi na, no? Wala. Iniiwan na lang yun dyan, no? Yeah. 45 days. Tapos parang gasin, lalabas na lang sila dyan. Yeah. Ngayon, meron daw. Ayan, oh. Ayan, sumisenyas. Turtle Point. Okay. Apo Island. Ito ang third point ng Apo Island. So, ayan, sumisenyas na meron daw ngayon.
Chris, okay? Okay, ayun. Meron turtle ngayon doon, pupunta natin. Pero mag-snorkeling lang tayo ngayon. Tara na, halika na. Woohoo! Ano ba, gusto nyo makita ako o yung turtle? Turtle! Let's go! Excited na akong makilangoy kasama ang mga pawikan. At mas marami raw sila rito dahil ito ang kanilang feeding ground. Di man ako nakapunta sa tuktok, maaari ko namang sisirin ang ilalim ng dagat kung saan siguradong mas maraming kayamanan. Malay nyo, baka dito ka rin makita ang agimat na inaasam. Okay, turtles, here we come! Enjoy ang Haravata family sa pagpunta nila sa Puerto Princesa Underground River sa Palawan. Salamat kay Kiara na nagpadala ng picture na ito. Nakilala ko na ang mga taong nakatira dito sa Apo Island. Ngayon naman ay kikilalanin ko ang iba pang mga nakatira dito. Ang sea turtles o mga pawikan. At para magawa yan, kailangan ko sumisid sa ilalim ng dagat upang hanapin sila. Pero pagdating sa diving, hindi ka pwedeng basta-basta lumusong na lang sa tubig. Mahirap at delikado mag-dive kapag malakas ang current o agos ng dagat. At dito sa Apo Island, ang hanging habagat at amihan ang nagdidikta kung saan malakas at banayad ang agos. Ang hanging amihan o northeastern wind ay nagmumula sa hilagang silangan. Ang hanging habagat naman o southwestern wind ay mula sa timog kanluran. Kapag gusto mong mag-dive, kailangan mong pumwesto sa kabilang direksyon ng isla na kontra sa hangin. Sa ganoong paraan, magagamit mo ang isla bilang panangga sa ihip ng hangin. At dahil hanging amihan ang umiihip ngayon, kinailangan naming umikot ng isla upang makaiwas sa malakas na agos ng tubig. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa aming dive spot. At naghahanda na kami para sa aming dive. Si Harold, si Derek, ako. At ang dalawang dive instructors na sina Chris at Laura. Ang dive team na lulusong sa ilalim ng dagat upang hanapin ang mga pawikan. Ang aming pakay rito, isang close encounter sa mga pawikan, ang mga nilalang na ipinagmamalaki ng Apo Island. This is the size or trigger, okay. Wow, exciting to. Pero teka, mukhang hindi lang magagandang tanawin ang naghihintay sa amin sa ilalim. Tila may nagbabadyaring panganib. We trigger, we have to be careful. If we saw a titan trigger fish, they'll swim away from their nest because they are protecting their nest now. Ang triggerfish ay isang uri ng isda sa kalawakan ng Pacific at Indian Ocean. Kilala ang mga isdang ito sa pagiging agresibo sa divers at snorkelers na napapalapit sa kanilang mga itlog. Mabuti nang mag-ingat sa isdang ito. Pero hindi lang pala triggerfish ang dapat naming iwasan. Black-banded sea snake, they are 20 times venomous than the king cobra. Alright? Ilang sandali pa ay nasa ilalim na kami ng dagat. Kahit nakailang ulit na akong mag-dive, hindi pa rin nawawala ang excitement na nararamdaman ko. Sa ilalim ay nakita ko rin ang sinasabi ni Harold na coral wall. Ang coral wall ay isang uri ng coral reef na pahaba ang direksyon imbis na pataas. Mukha itong pader na tinubuan ng corals at binahayan ng mga isda. Panalo!
Talaga namang piyesta para sa mga mata ang kailaliman ng dagat. Hindi kami magkamayaw sa dami ng aming nakikita. Nandiyan ang nagaganda ang coral structures na pinamamahayan ng iba't ibang klase ng isda. Ito't may nakita pa akong kamag-anak ni Nemo, isang clownfish na nagtatago sa halamang dagat na kung tawagin ay sea anemone. Ibang klase talaga ang yamang dagat dito sa Apo Island. Kaya naman di na nakapagtatakang gawin itong isang marine reserve. Sa isang marine reserve, bawal ang industrial fishing, bawal rin ang mabibigat na development. Sa madaling salita, layunin na panatilihin ang isang marine reserve sa natural nitong estado. Todo enjoy ako sa ilalim ng dagat nang biglang sumenya si Chris. Mukhang may nakita siyang black-banded sea snake. Maliban kay Chris, lahat kami agad na lumayo. Mahirap na. Ang laso ng black-banded sea snake ay mas matindi ng 10 beses kaysa sa cobra. Pag nakagat ka nito, maaari kang mamatay sa loob lamang ng 30 minuto. Pagkatapos ng black-banded sea snake, nakita na namin ang aming hinahanap. Ang pawikan. Kasabay nito, may nakita rin si Chris sa bandang ibaba. Isang remora fish ang nakaangkas sa likod ng pawikan. Nice! Malapit ang loob ng mga taga-Apo Island sa sea turtles na ito. Kaya alagang-alaga nila ang mga itlog ng mga pawikang nakakarating sa pangpang. Ayon sa kwento ng matatanda, may mga pagkakataon daw na ang mga pawikang ito ang nagliligtas sa mga mangingisda sa dagat. Pag lumubog ang kanilang mga bangka, inihahatid raw ng mga pawikan ang mga mangingisda sa pampang. Matagal-tagal na rin kami dito sa ilalim ng dagat. Mukhang oras na para umahon. Hey guys! What's happening? Nakapagbihis na ako't lahat pero parang nabitin yata ako. Kaya bumalik ulit kami sa Apo Island para sa iba na namang trip. Ngayon, meron daw. Ayan o, yes, masenyas. Chris, okay? Okay, ayun. Meron turtle ngayon daw, pupunta natin. Pero mag-snorkeling lang tayo ngayon. Unang lusong pa lang namin ay nakita ko na agad ang sea turtles. Di yata't sa mababaw na parte ko pa sila natagpuan. Ito'y dahil daw sa ganitong panahon, mas tumutubo ang seaweed na kinakain nila sa mababaw na parte ng dagat kung saan mas mainit ang tubig. Dito rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makita sila ng malapitan. Ibang klase talaga ang ganda ng sea turtles na ito. Ilang sandali pa ang lumipas at dumiretso na ako ng langoy sa bangka para umahon. Parang Wow! Nakakita kami! Galing, saya na ito. Yan. Thank you! Mwah! Nakaisang solid na experience na naman tayo dito sa Apo Island. Pero mukhang hindi ko yata dito matatagpuan ang hinahanap kong agimat. Narinig niya yan? Narinig niya? Hindi ba? Narinig mo? May sumisigaw ha? Papanampasin mo naman. Ang sarap talagang mag-travel kasama ang mga kaibigan. Yan ang sabi ni Rhea Kabili na nagbakasyon sa Thailand with her friends. Kuha ito sa harap ng Grand Palace. Salamat, Rhea!
aking patuloy na paghahanap ng agimat, nakarating ako sa lugar na tinatawag nilang Isla del Fuego o Island of Fire, ang Siquijor. Para makapunta rito, kinakailangan kong tumawid ng dagat. Subalit hindi naging ganoong kadali ang paglalakbay namin. Sa mga oras na yun, di ko maiwasang maalala ang isang sabi-sabi ng matatanda. Kapag may nais ka raw gawin at biglang sumama ang panahon, isa raw itong masamang pangitain. May pumipigil nga ba sa aming paghahanap sa agimat? Nako, mukhang pinasok pa ng tubig ang bangka namin. Ano kaya ang kalalagyan namin ito? At si Derek, ayan at mukhang kinabahan. Nagsuot na ng life vest. Papunta pa lang ay kakaibang pangyayari na agad ang sumalubong sa amin. Isang pangitain nga ba ito ng kahihinatnan namin sa Siquijor? So, nakarating na kami rito ngayon. Ha! Alive at masaya. Alright. Yeah. Wow. Ayos. Thank you. Salamat. Okay. Andito tayo ngayon sa bayan ng Siquijor. Ang sinasabi nilang isa sa pinakamisteryosong lugar dito sa Pilipinas. Ano Harold, handa ka na ba? Ikutin natin itong buong Siquijor? Yeah. Wala na. Para alam mo, parang iba yung nararamdaman ko Sa totoo lang Hindi parang, alam nyo, parang tumatayo talaga yung balahibo ko Iba-iba itong nararamdaman ko Parang gutom. Gutom. Nagugutom ako. Halika na, kumain muna tayo. Napagod ako sa biyahe natin. Halika na. Kaya masarap kumain dito. Ha? Itong restaurant na to, itong gusto kong kainan. Parang kakaiba itsura nito di ba? Parang meron siyang dating. Mabait ang tao rito. Kita mo, parang pare lang ang dating. Bati lang Lamon lang Ayos. Halika na. Tara. Sa pamamagitan ng pambabarang, maaari kang magkasakit o masaktan sa mga di maipaliwanag na pagkakataon ayon sa kagustuhan ng isang tao. Sa madaling salita, isang uri ito ng itim na mahika o black magic. Ang panapik ay isang uri ng pambabarang na pinaniniwalaan ng ilang mga taga-Siquijor. Nagiging paraan daw ang pagtapik upang lagyan ka ng sumpa o saktan ka sa pamamagitan ng mahika. Ang pagdampi ng kamay sa kahit anong parte ng iyong katawan ang naglilipat sa iyo ng mga masamang pakiramdam. Ang tamang gawin daw na depensa rito ay ang pagtapik din sa tumapik sa iyo. May katotohanan kaya sa likod ng sabi-sabing ito. Nang mga oras na yon, hindi pa ako pamilyar sa lugar kaya't hindi na sumagi sa isipan ko ang maaaring maging epekto ng panapik. Madilim na nang makarating kami sa aming tutulugan. Dito ay napagdesisyonan kong mag-jogging muna sandali bago matulog. 7:40 p.m. Okay? First night ko sa Siquijor. Antok na ako. Pagod na pagod ako. Pero I'll have to run 30 minutes a day. 30 minutes. Pag inanano ko, 1 hour.
pag wala akong makasalubong na nakakatakot to sa totoo lang. Tama pa itong ginagawa ko na to. Okay, sige, Hor. Let's do it. Habang tumatagal ay tila nag-iiba na ang nararamdaman ko sa paligid. Narinig niya yan? Narinig niya? Hindi ba? Narinig mo? Sigaw, ha? Kapalangkat mo yan. Wow! Nung mga oras na yon, naisip kong solved na ako. Oras na siguro para umuwi. Ngay, medyo naliligaw yata tayo. Makapagtanong na nga. Oo. Saan pupunta sa may Danish spa? Danish Lagon? Lagoon. Diretso lang po. Diretso ako, Oo. tama. Okay. Ay, sandali po. Dali mo na ako. Depensa sa masamang elemento. Sili, buyo. Sili? Oo. Depensa saan? Sa masamang elemento po. Sa mga elemento? Protection. Para sa ano dito? For protection. Sa Para hindi ka mahilo. Sa masamang elemento daw? Opo. Kasama yan? Opo. Sa Siquijor, pinaniniwalaang ang sili ay nagsisilbing depensa laban sa masasamang elemento. Maaari mo itong isuot na parang kwintas sa iyong leeg o di kaya ay ilagay sa iyong bulsa. Pero makalipas ang ilang minuto, di pa rin ako nakakabalik sa Danish Lagoon. Ibang lugar na yata itong inabot ko. patakbo ko kanina. Pag ganon, sabi ko, galing ako dito sa lugar ko. Pag ganon natakbo ko, tanong ako, after a while, matagal na, after mga 35 or 40 minutes, tanong ako kung saan nung pabalik kasi parang umikot na ako, hindi pa rin. So sinabi sa akin, ang pabalik daw, pauwi, is doon. Eh kaya na ba ako gumagano? So siguro sabi parang nawawala ako. So patakbo ako. Kita mo nakita ko ngayon. Parang hindi na ito nakakatawa. First time si Kiko. Parang totoo nilalaro nga yata ako dito. Ito na kaya ang simula ng kakaibang karanasan na naghihintay sa atin dito sa Siquijor. Magtagumpay kaya tayo sa paghahanap ng agimat? Ano naman kayang mga peligro ang haharapin natin? Samahan niyo akong alamin ang mga kasagutan sa susunod na linggo. Mga kapatid, ako po si Aga Mulak. Tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer dito sa Siquijor. Upang mahanap ang isang agimat. Natakot to sa totoo. Ito yung ngipin ng kidlat. Isang misyon sa isang misteryosong isla. Naghahanap po ako ng agimat po. Nakakagaling to? It's a century-old balete tree. Ang laki nito, ang tanda na talaga nito. Pwede inumin to. Bago mag-healing, ito muna yung cleansing. Ganda naman ito, Harold. Lakas ng katawan, tibay ng loob, tuklasin ang The magic of Siquijor. Pinoy Explorer next Sunday sa TV5.